Ops, wait lang. Huwag ka munang mag-scroll at syempre, magbibigay ng ating word of the day at sagutin natin ang katanungan na to. Ang sabi dito, Samuel, while driving his vehicle, he saw a man overtake on the other side. However, Samuel remained on his position instead of overtaking. The last sentence is referring to what? Ano ba yung tinutukoy sa atin dito, no? Ang sabi sa ating katanungan, itong katanungan na to is pasok to sa ating vehicular chain of accident kasi meron tayong pagkakasunod-sunod doon. Ang sabi dito, si Samuel daw, habang nagmamaniho siya, nakita niya na si Iman nag-overtake sa kabila. Pero si Samuel, instead na mag-overtake, ay nanatili lang siya sa kanyang posisyon. E ang katanungan natin dito, ano ba yung tinutukoy sa last sentence? Yung last sentence natin ay tumutukoy sa ano? Yung last sentence natin dito, yung Samuel remain on his position instead of overtaking. Ano yung tawag sa ginawa ni Samuel? Letter A, perception of hazard. Letter B, start of evasive action. Letter C, initial contact. Letter D, maximum engagement. Okay, so unang-una po sa lahat, pag sinabi po natin perception of hazard, ito yung pagkakataon na yung ating driver po natin o yung nagmamaniho ng sasakyan ay nakaramdam po siya, seeing or hearing mga bagay na which is possible na maaring may masamang mangyari from the perception of hazard. Nakaramdam ka, nakarinig ka, nakakita ka na maaring may masamang mangyari, perception of hazard tawag doon. At yung ating first sentence natin, na yung sinasabi natin ditong Samuel while driving his vehicle, he saw Iman overtake on the other side. Pasok yun sa perception of hazard. Pero yung tinatanong kasi sa atin, yung sa dulo. So ikis po yung ating perception of hazard. Ngayon, the correct answer po natin is syempre, ang sabi kasi dyan, si Samuel, instead na mag-overtake, anong ginawa niya? Nanatili sa kanyang posisyon. That is called start of evasive action. Kasi pag sinabi po nating start of evasive action, ito yung time na which is yung ating pong nagmamaniho, yung ating mga driver ay gumagawa po sila ng action para maiwasan po natin yung collision. Ibig sabihin, make an action to avoid collision, that is called start of evasive action. Yan, kasi nga, pag initial contact, yan na yung first touch of the object, hindi na natin napigilan. Nagkabunggo na talaga. Yung first touch of the object being collided, that is called initial contact. At saka yung greatest overlaps or greatest collapse na nangyari after mag-initial contact, magbubunggo, grabe na yung banggaan, that is called maximum engagement tawag doon. So yun, ang tamang sagot natin dito is yung tinatawag nating start of evasive action. And sana nakatulong sa inyo na syempre, ito pa din ang inyong God, your Mr. Word of the Day, Emmanuel the Master Human, Bila Isra Balakalos sa CBRC National Tour and a registered criminologist. Nasasabi sa inyo na para pumasa sa examination, kailangan natin ng baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulatan, share, sabi ng tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.